Dito kamo may binunyag sa Itbulaga at sa unang pagkakataon mga kaparokya ngayong unang araw ng linggo. Grabe ang naging number of ads ng Itbulaga. Yan ang tatalakayin natin ngayong araw po mga kaparokya. Pero bago natin pag-usapan yan, magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo habang pinapanood nyo po ang video ko na ito. Sa mga kaparokya, ini-invite ko po kayo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. And don't forget mga kaparokya to follow my TikTok account named Kaparokya TV. So may kita dito sa screen mga kaparokya ang aking TikTok account and of course ang aking Facebook page na ang pangalan po ay Mega TV. So nag-start na nga po tayo mag-upload ng video natin sa TikTok at sa Facebook. So pakisuporta naman po mga kaparokya. So mga kaparokya, kanina nga po ay pre-recorded ang episode ng Itbulaga. As usual mga kaparokya, kapag araw nga po ng Lunes at Martes ay hindi nga po live ang episode ng noontime program ng mga legit Dabarkads, which is kabaligtaran po yan mga kaparokya ng katapat nitong programa na It's Showtime na live nga po ang kanilang episode. Well, in fact mga kaparokya, kanina nga po ay nag-celebrate sa nasabing noontime show ang isa nga po sa female host nito na si Kim Chu. So binabati po natin ng maligayang kaarawan si Kim Chu. So umpisahan natin mga kaparokya ang ating talakayan sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime program. So kanina nga po ay nakapagbigay ng total of 35,000 ang It's Showtime. 20,000 dito ay sa Laro Pick. So 20,000 lamang po mga kaparokya sa Laro Pick sapagkat hindi nga po nasagot ng contestant na naglaro nga po sa jackpot round ng nasabing segment ang katanungan sa jackpot round. Pero mga kaparokya, ang maganda dito ay binigyan po siya ni Vice Ganda ng 20,000. Yung offer sa lipat na 20,000. Pero hindi po natin kinukonsider yun mga kaparokya sapagkat personal na pera nga po yun ni Vice Ganda. Kinukonsider lamang po natin yung mga bigay nga po ng It's Showtime at ng Itbulaga. Samantala sa tawag ng tanghalan ay 15,000 pesos. So again, 35,000 po para sa It's Showtime at 150,000 pesos naman po para sa Itbulaga. Sa 150,000 mga kaparokya, 15,000 dito ay sa The Age is Right. 50,000 sa Sugod Bahay at 85,000 pesos naman po para sa Gimme 5. So muli na naman pong nakasagot or muli na naman pong nakuha ng mga batang contestant ang jackpot money worth of 50,000 pesos. So, mas magaling or mas madalas na makuha ng mga bata ang jackpot sa nasabing segment. So again, 150,000 para sa Itbulaga, 35,000 naman po para sa It's Showtime. So, dito ay lamang pagdating sa pamamahagi ng papremyo ang Itbulaga against sa It's Showtime. Pero kapag kinumbine po ang kanilang papremyo, meron po silang 185,000 pesos. So kanina po mga kaparokya ay umabot ng 126,000 views ang It's Showtime. Iba po talaga ang nagagawa kapag present nga po si Vice Ganda. So balik mga kaparokya, kung anong taas po nito ay siya din pong bulusok or siya pong baba pagdating po ng tawag ng tanghalan sapagkat malaki po ang ibinaba ng views ng It's Showtime pagdating sa nasabing segment. From 126,000 ay nabawasan po ito ng 67,000 sapagkat
meron po silang 59,000 views sa Tawag ng Tanghalan, which is kabaliktaran naman po yan ng 8 Bulaga sapagkat umabot po sila ng 109,000 sa segment naman po yan na Gimme 5. So dito mga kaparokya ay consistent ang views ng 8 Bulaga mula sa unang segment hanggang sa pinaka-last na segment. Samantalang ang It's Showtime ay kita dito na mas pinapanood lamang po ang kanilang programa kapag sa segment na Laro Pick. Pero depende pa rin po yung mga kaparokya kapag absent na po si Vice Ganda ay hindi po ganito kataas ang views na nakukuha ng It's Showtime. So iba po talaga ang epekto kapag present nga po si Vice Ganda. So balit again mga kaparokya, dito ay inconsistent po ang views ng It's Showtime. Depende po sa segment. Mula sa Laro Pick na mataas nga po ang naabot ay bulusok pababa naman po yan pag Tawag ng Tanghalan. Unlike sa 8 Bulaga mga kaparokya ay consistent na more than 100,000 views mula umpisa hanggang dulong segment, hanggang Gimme 5 po. But yun nga po mga kaparokya, 126,000 views ang naabot ng It's Showtime kaninang episode sapagkat present nga po ang unkabogable star Vice Ganda. Samantala mga kaparokya, magawi tayo sa ads na lumabas sa pananghaliang programa. So kanina nga po ay may 70 TV ads ang 8 Bulaga. So wala po tayong na-save na advertisement sa It's Showtime sapagkat sa dami nga po ng TV stations nila ay hindi po natin mabibilang ang advertisers or advertisement na lumalabas sa kanila at may time nga po na nagsasabay nga po ang kanilang commercial kaya mas minabuti nating mag-focus na lang po sa 8 Bulaga. So yung 70 TV ads na to mga kaparokya, sa unang pagkakataon ito po ang pinakamataas na number of ads ngayong araw po ng Lunes. Kapag pre-recorded mga kaparokya, ito po ang pinakamataas na number of ads sa unang araw ng episode ng 8 Bulaga. So sa unang gap at sa ikalawang gap, meron po silang tig 35 TV ads. So magandang panimula mga kaparokya para sa 8 Bulaga sapagkat sa unang pagkakataon, iulitin ko po mga kaparokya, sa unang pagkakataon, ngayon lamang po nakaabot ng 70 ads ang 8 Bulaga in a pre-recorded episode. So yun nga po mga kaparokya, kanina ay guest nga po or participant nga po ang novelty composer at songwriter na si Lito Camo. At yun nga po, laking pasalamat nga po si Lito Camo sa 8 Bulaga sapagkat malaki nga po ang naitulong ng nasabing noontime program para yumaman at umasenso po si Lito Camo. At meron nga po siyang binunyag sa 8 Bulaga kanina sapagkat ayon sa kanya ang kanta nga po ng Sex Bomb na Spaghetti Pababa, ang inspire nga po ng chupot sa kantang Spaghetti ng Sex Bomb ay walang iba kundi si Alan Kay sa pangalang Chupot. Subalit meron nga pong nag-recommend, ang pangalan po ay Vic Valenciano na si Sir Joey De Leon or si Henyo Master nga po ang kunin para kumanta sa Spaghetti Pababa, which is ayon kay Lito Camo ay sobrang nag-hit nga po ang kantang Spaghetti Pababa ng Sex Bomb Dancers dahil din po kay Henyo Master Joey De Leon. So personal nga pong nagpasalamat si Lito Camo kay Henyo Master Joey De Leon. At sabi nga po ni Lito Camo mga kaparokya kanina ay hindi po niya maaabot ang kasikatan kung hindi nga po sa tulong ng 8 Bulaga. Without 8 Bulaga ay wala daw po ang Sex Bomb na talagang nakatulong nga po sa karir niya, nakatulong para ma-arouse niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Which is, ayon pa sa kanya, ay magpasa hanggang ngayon ay nakakatanggap pa rin daw po ito ng royalty sa kantang Spaghetti Pababa. So grabe mga kaparokya, for the first time ay binunyag nga po
ni Lito Camo yung patungkol sa chupot na ang inspired dapat doon ay si Alan Kay sapagkat dati nga daw po ay nag-show siya sa clowns at sa circo hanggang may nag-advise nga po sa kanya na si Joey De Leon daw ang gawin chupot sa kantang Spaghetti Pababa. At hindi po nagkamali mga kaparokya sapagkat sobrang nag-hit nga po ang Spaghetti Pababa ng Sex Bomb Group. So grabe mga kaparokya, ang laki din pala ng naitulong sa karir ni Lito Camo ng Eat Bulaga at ni Henyo Master Joey De Leon. Kaya personal na nagpasalamat ito sa pamunuan ng Eat Bulaga kay Bossing Vic Soto of course and kay Henyo Master Joey De Leon. Kanina nakakatuwa yung reaction ni Alan Kay sapagkat parang may hinampo pa si Alan Kay which is hindi naman po personal or hindi po tinitake personally ni Alan Kay yung nalaman niya or yung binunyag nga po ni Lito Camo. At makikita din mga kaparokya sa mata ni Lito Camo na isang karangalan ang mapaunlakan ng Eat Bulaga para lumabas sa nasabing segment. So panoorin niyo po mga kaparokya yung episode patungkol nga po kay Lito Camo. Doon mas detalyado nga po yung mga sinabi ni Lito Camo. So yun nga po ang update natin para sa dalawang noontime program ngayong araw po mga kaparokya. So magpapaalam na po tayo. Magsiingat. Thank you and God bless.